Hindi ko rin kayo pinakausapan na gustuhin niyo ako. Ang pakiusap ko lang sa inyo ay maging handa at maging maingat. Kasi yung sa vision ko ay napaka-disturbing talaga ng pangyayari. Nandoon yung mga taong ilan namatay kasi biglaan talaga ito. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga nakakatakot pakinggan na isang malakas na pag-ulan na nasabayan ng isang matinding pagyanig at ang pagdilim ng buong Luzon sa Pilipinas ayon sa mga visions ni Madam Guti Baldwin. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Nakikita ko sa vision ko na halos lahat makakaranas na alang lindol. Maulan man o hindi, may bagyo man o wala, may lindol na. Ano na tayo sa normal sa paningin ng iba, pero hindi normal ang pinsala na dulot nito sa iba't ibang bahagi ng Luzon. May malakas sa pag-ulan na sinabayan ng lindol. Nakakatakot pakinggan, ngunit dapat maging handa. Kasi maraming pagbuho ang dulot ng pinsalang ito. Ang ibang kalsada sa bahagi ng Luzon nasira dahil sa hamon ng kalikasan. May pagyanig na matindi, ngunit hindi pa siya bahagi ng dabiguan. Sa vision ko, dadanasin na natin ang mga lindol. Maniwala man kayo o sa hindi, yan ay paulit-ulit na ipinakita sa akin. May pangyayari na halos nag-blackout ang buong Luzon. Tayong mga taga-Luzon, makikita na natin na dumilim ang kalawakan sa dami ng mga ibon na nagliparan. May nakikita akong bahagi ng Luzon na may mga dolphin na lumapit, malapit sa bukana ng dalampasigan. At napakaingay nila. Animoy nagbigay ng babala sa lahat. May bahagi ng Luzon na kung saan maraming lamang dagat na sa dalampasigan ay lumapit. May pagyanig sa araw, ngunit kalimitan nakikita ko na pagyanig ay madilim ang kalangitan at paligid. May nakikita akong 3 bulkan na sakop ng Luzon ang sasabog ng malakas. Bukod sa 2 bulkan na sasabog, may isa lang sasabog ng matindi. Gaya ng sinabi ko sa 2025 prediction. Mga taga Manila o Metro Manila, maging handa lamang dahil dadanasin na natin ang mayat mayang lindol na animoy makukumpara ko na sa Japan. Kahit sinabi ko na ito dati, hindi ako magsasawang ipapaalala sa inyo dahil paulit-ulit sa akin itong ipinakita. May bahagi ng Pilipinas na mauuna makakaranas ng tsunami. Since 2022, lagi ko na ito pinapaalala dahil mula ng bata ako, nakikita ko na may tsunami na mangyayari. Kahit alam ko na mangyayari ito pag malaki na ako. Isa sa vision ko ang Visayas at Mindanao, matatamaan sila ng tsunami. Ngunit mas malala sa Visayas. Noong 2019, pinakita sa vision ko ang dabiguan. Kaya need ko ma-post ng maaga dahil andun pa rin ako sa paniniwala na madadala sa dasal ang lahat. Kahit alam ko na hindi pa mangyayari sa taong nag-post ako o nalalapit na taon mula na nag-post ako. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko sabihin ulit sa inyo na maging handa dahil biglaan itong mangyayari sa atin sa hindi inaasahang panahon. Huwag ninyong sabihin na matagal na post at hindi naman nangyari. Na animoy pagkakaunawa ko ay gusto pa ng iba na mangyari. Dahil sa araw na mangyari yan, hindi mo sasabihin kung ikaw o kahit sino ay buhay pa. Baka sabihin pa ng iba, bakit pa nangyari? 2019 natin, pinakita yan sa akin. Kaya maaga ko na post. Pero sa ngayon,
kailangan nyo maging handa at magdasal dahil karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala na may Diyos. Isipin nyo mabuti ang pinsala na dulot nito. Mga artista at sikat na mga tao ay nakikita ko na masasawi. Kahit ibang mga mayor ay hindi nakaligtas sa nabiguan. Totoo ang nabiguan. Maniwala man kayo sa hindi, ito ay totoo. Mahal tayo ng Diyos, totoo yan. Kaya nga may mga bisyon na babala. Dahil sa kabila ng lahat ng kasalanan ng mga tao, ay may nagawa pa niya tayong balaan. Halimbawa, may sakit ka, humingi ka ng tulong. Hindi man siya mismo ang gumamot sa iyo, pero gumamit siya ng ibang tao para mapagamot tayo. Kailangan nyo talagang lawakan ang inyong isipan sa mga bagay-bagay. Ituon nyo sa pagdarasal dahil kahit na anuman ang meron tayo sa buhay ngayon, maaaring mawala at hindi na natin madala sa hukay lahat ng iyan. Habang buhay pa tayo, dapat maglaan ng oras sa mga mahal natin sa buhay. Pahalagahan natin ang kapaligiran dahil may nakikita akong isang sakit na laman na nagmumula sa hangin na siyang sumisira sa ating oxygen at katawan. Isang hangin na kung ikaw ay may sakit na, pwede mo itong ikasawi. Isang hangin na nagbibigay pinsala sa ating katawan at paghinga. Hindi ako doktor, ngunit pinapaliwanag ko lang kung ano man ang nakakita ko sa vision ko. Isang hangin na pag nalanghap natin, animoy hinahabol natin ang mga hininga natin. Galing sa ibang bansa ito nagmula bago sa atin napunta. Ugaliin natin ang pahalagahan ang kalinisan sa paligid at sa sarili na din natin. Mga Taga-Luzon, maging handa at huwag makalimot ang manalangin palagi. Ito ay ang bisyon ni Madam sa Luzon. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.